So yun guys, dito tayo sa room 12, dito tayo sa Yellow Grill. Hindi masyado malamig pa ako. So guys, good morning. Ligo na ako and everything. So, prepare ng konti. Ito na tayo sa Prince Albert. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. So yun guys, update tayo. Palis na tayo dito sa motel. So dito tayo nagpalipas ng gabi. Tapos 6-hour drive o 7-hour drive going to Saskatchewan. Pero nagbago tayo ng plano. Instead of diretso ko ng Prince Albert yung sa tutuluyan ko, Monday kasi off or holiday. So nag-usap kami ni John, doon na muna ako pupunta sa kanila sa Teasdale kasi dadaan ako ng Melfort, 20 minutes away from Teasdale. So mag-Teasdale na ako, tumalan ako, mas malapit. Tsaka para hindi na siya alam mo yun, para hindi na si John is pabalik-balik. So at saka gusto mo rin sa gas sa oras. So I'll be staying there for until Saturday, then uwi na ako ng Sunday. So doon na ako diretso ang Prince Albert. So meron pa ako yung one day para when and everything. Tuesday na ang aking fresh start. And update you later on sa daan and everything. Pero smooth na dito sa daan na to. Okay. So guys, yan, tingnan nyo. Welcome to Saskatchewan. Tingnan nyo naman, patag na patag. So guys, ayan na. Ito na yung papuntang Saskatchewan. Pero Saskatchewan na rin to kasi Winnipeg is part of Saskatchewan. So guys, tingnan nyo naman. Ayan na siya. Patag na patag. Pag nagpalipad ka ng aeroplanong papel, dire-diretso lang, A to B, yun lang. Tingnan nyo, pwede kang magtanim ng kamote. So guys, ayun na, flat talaga siya, flat na flat. So ayun, guys, review lang dito sa dito sa
dito sa daan. Hindi ako sanay yung sa daan dito kasi yung expressway is may parang flashing light sa gitna, tas parang crossing. So tapos parang inumin sa 401 natin dire-diretso. Dito yung parang 401 nila dito expressway, dire-diretso siya, kaso bigla na lang siyang magsasabi reduce speed tas 80 maximum. Tapos merong stoplight doon sa may dulo. Hindi naman dulo, parang gitna yun na kailangan mo mag-stop and go sa expressway yun na. So guys, importante talaga na napaka-importante talaga na magbasa ng traffic sign. Sobra. Oo. Traffic sign talagang basahin yung mabuti kung ano yung warning, kung ano yung mga kailangan gawin, mag-reduce speed, yung maximum speed, tapos ano yung sign na may stoplight ahead. So mag-reduce na kayo doon, tapos punta na kayo sa safe side, lane sa right. So slow lane na kayo doon. Kasi mga truckers na katulad yan, napakarami dito ng truckers. So yun, mabibili sila, tsaka yung load nila syempre medyo mabibigat. So ang dyan is napakahirap nilang pag huminto sila is or something over speeding, delikado lalo kapag siguro mabasa tsaka icy. So medyo challenging dito yung yung daan kasi hindi ka pa sanay, pero masasanay ka rin naman. So 100 dire-diretso lang tayo dito kasi medyo okay naman, dire-diretso lang. Tapos flat na flat talaga. Pero dun sa Winnipeg, dun medyo nakakatakot yung driving dun. So talagang ingat lang. Lalo na pag gabi, sobra imagine this, yung gabi, walang ilaw, walang street light, tapos sobrang dilim, tapos headlight lang makikita mo, tapos yung tail light ng mga sasakyan, di ba? Kagabi, nag-drive ako, medyo kinakabahan ako syempre. Dahil sobrang dilim, tapos tignan mo, ang kitid nung daan, 2 lane lang siya, tapos wala pa siya masyadong reflector. O di mo imagine that. Tapos yung linya medyo siya, hindi siya visible. Yun, yung mayor dito paki naman. Tsaka yung daan sa Winnipeg, yung lubak-lubak. Medyo siya, kawawa sa sakyan mo dun, yung kumbaga yung gulong mo kawawa dun, pud agad. Tsaka wheel bearing medyo. So guys, papakita ko sa inyo yan, flat na flat talaga. Medyo hazy morning, alas 8 na umaga dito, at medyo foggy. Yeah, so yan ang panahon dito ngayon. Sana maging okay siya, mamaya okay, bukas okay, this weekend. So yeah, bigay ko lang yung maganda kung ano makikita dito. Makikita dito, Kapatagan. Yan, mga Kapatagan. So guys, kinaya na tayo ng ng mist, or wala na akong makita. Hindi ko na makita yung nasa unahan ko. Wala na. So pag ganito, medyo bagal na. Wala rito na, nag-98 lang ako. Tapos tayo, low beam lang tayo. Tapos kalma lang. Just check always yung navigation natin. Tingnan po. Halos wala na. Hindi ko na makita yung mga sasakyan sa unahan ko. O, diba? So titingnan mo yung navigation kung may curve or alam mo yun, diretso or something like that. Ingat tayo guys. So guys, tuluyan na, wala na akong makita. Nasa na tayo, yung tipong ewan ko, nasa loob na tayo ng ulap. Wala na akong makita. Sobra. So slow down tayo ng konti. Maganda, wala tayong kasunod. Walang sumusunod sa atin na sasakyan. Pagka ganito, mag-hazard tayo kasi para ma-warningan sila kung gaano sila kalapit o malayo. Pero
alam kung hanggang kailan to o gano'ng katagal itong ganito. Pray tayo agad. Pray. So guys, update tayo. Medyo lumiwanag na. Kanina kasi sobrang siguro isang oras yun. Isang oras akong nasa langit. Yun nga lang, talagang careful talaga. Ito lang mga kalaban mo dito siguro sa weather na sa lugar na to, yung weather na ganito, foggy. Yung ganitong oras, foggy siya. Tapos nakakatakot. Medyo kabado. Pero hindi na sa akin bago tong hindi na sa akin bago yung foggy morning. Dahil foggy night, rin ako sa auto. Mas nakakatakot yung sa auto kasi madilim. Tapos talagang talagang madilim, talagang ulap talaga. Tapos kapag nakalobim ka lang, makikita mo lang yung tinatama ng ilaw na lobim. Yung sa harapan, wala na. Tapos hindi mo na alam kung nasaan yung linya. So ang lang dyan is yung navigation. Doon ka mag-check yung my curve o diretso. Yung nga nakakatakot lang dito sa sa daan na to, yung papunta dito sa tsaka yung lugar na to, yung mga intersection. Kanina nakita ko sa map may intersection pakaliwa ako. So pag ganun ko, so syempre di mo makikita yung intersection. Kung may makita ka naman, orange lang na nagpa-flashing. Hindi mo alam kung may nakatambay dun o may dumidiretso, di ba? So yun lang, medyo nakakatakot. Kanina wala naman, kaya ako lang mag-isa. Buti naman at walang yung dumidiretso or tumatawid dun. Kasi left ko wala naman nakalagay doon na stop sign. Wala naman, pero naka-yield, meron parang ganun. Pero stop sign para nasa kabila. Basta, medyo nakakalito pa yung daan dito. Yung mga sign nila and everything. So, thanks God, yun na nga lumiwanag na. There's light at beneath. Diba? Meron ng liwanag. So ito guys, update ko kayo. Natatayo lang ako. So guys, andito na tayo sa 3 hours going to Saskatchewan, Tisdale at sa Melbourne. Yan, stop over tayo dito sa SM. 3 hours na lang. So guys, ito ang Tisdale. Yan ang Tisdale. Para siyang napadyo din. Para siyang napadyo din. So guys, ito ang Tisdale. Yan ang Tisdale. Baka tayo maligaw kasi na-wrong way tayo kanina. So sabi dito, diretso lang tayo. Hanapin natin si Bing, si Jocelyn Cugal. Bing? Bing? Where are you, Bing? Kasi dyan na nga lang. So diretso tayo. Ayan ang Tisdale guys, malubak. So sabi dito, may bahay na to, is 7:05. So doon pa tayo sa may dulo, may truck. 7:05. 7-Eleven. Nakaturo dito. Yun! May SAS Power. Ayun na. Ayun na siya. Ito na. Ayun yung SAS Power. Ito na yung bahay nila, Bing.
So guys, ito yung bahay ni Bing. Si Jan. Jan! Nasaan si Bing? Sa ano, nakapasok, naka-duty na. Oh, ganda ng bahay ni Jan. Oh. Bahay. Oh, ito yung Meralco. Meralco. Oo. Ayan na. Ayan na guys. Hi Ayan vlog! siya. Hi vlog! How are you? Basta pre.